Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kapatiran sa Feast of Harvest Christian Ministry at sa ating mga online guest viewers. Muli isang paalala, maaari niyo pong i-share at i-like ang ating Sunday worship service na ito upang mas maraming maabot ng salita ng ating Panginoon. At bilang ikalawang linggo na ngayon ng January 2022, 'di ba tayo na po ay nasa panibagong taon na binigay ng ating Panginoon. At bago po natin simulan ng ating gawain, nais ko lamang pong ipaalala ano nga po ba yung naging theme natin for 2022 or ating tema ngayong 2022, 'di ba? Ang ating tema ngayong 2022 ay ang pagbalik kay Yahweh 2022. 'Di ba? Kinuha po 'yan sa ating salita ng ating Panginoon na may kita sa aklat ng Bilang 6:24-27. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Huli sa lahat, ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyak ng pagpapalain ko sila. Amen po ba doon? Amen. Tayo po ipagpapalain ng siksik-liglig at umaapo ng ating Panginoon ngayong 2022. Protection, mercy, blessing be upon us. Di ba? Ibibigay yan sa atin ng ating Panginoon. Sige po, itype po natin dyan sa ating mga comment section. Amen. Pagbalik kay Yahweh 2022. Di ba? Last year tayo ay bumangon. Ngayon naman tayo babalik kay Yahweh ngayong 2022. At bago po natin simulan ang ating gawain ngayong umaga na ito, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, we thank you for this day that you have given us, O God. We thank you, Father God, for you have been so faithful to each and every one of us, Lord God. Lord, we thank you, Panginoon, for our theme for 2022, Panginoon, na muli kaming babalik sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Father God, na against your name, Father God, sa mga inisip ng aming utak, Panginoon, nakita ng aming mga mata, nilakaran ng aming mga paa, ginawa ng mga aming kamay, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami at pakalinisin niyo po kami ng inyong banal na dugo, Father God. Lord, sa aming simula ngayong umaga na ito ng iyong gawain, Panginoon, ang aming Sunday worship service, Father God, take hold of the internet connection, Father God, na maging smooth, Panginoon, ang aming live broadcast na ito at mas maraming maabot, Panginoon, na kaluluwa at maidala sa inyo, Panginoon, na kaluluwa, Father God. Lord, we thank you, Father God, for you have been so faithful to each and every one of us, Panginoon, as we thank you, Father God, for you have been blessing each and every one of us, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, sa kalusugan na binigay niyo po sa bawat isa po sa amin, Panginoon, sa protection, Father God, na patuloy niyo pong ibinibigay po sa amin, Father God. Lord, we thank you, Father God, for you have been so faithful to each and every one of us, Panginoon. Ngayong 2022, kami muling babalik sa inyo, Panginoon, sasamba sa inyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. And Lord, sa magdadala, Panginoon, ng inyong mensahe ngayong umaga na ito, ang aming senior pastor, Father God, continue to protect him, Father God. Father God, give him the strength, Panginoon, the wisdom, the knowledge that comes from you, Father God. At bigyan niyo po siya ng kalakasan ng katawan, Father God, sa mga gawain na kanyang ginagawa, Panginoon, sa pang-araw-araw. Lord, sa aming worship worship team, Panginoon, na ililid kami sa inyong praise and worship, Father God, continue to bless them, give them a voice, Panginoon, na nanggagaling po sa inyo. Ang praise and worship na ito ay makaabot sa inyong trono ng kaluwalhatian, Father God, ng mabangong samyo ng pag-aalay, Panginoon. Lord, sa mga makikinig ngayong umaga na ito, continue to bless them, Father God. Give them the desires of their heart, Father God. Give them wisdom and knowledge, Panginoon, sa pakikinig po ng salita mo, Panginoon. Naway, bigyan niyo po sila, Panginoon, spiritual ears, Father God, na ready makinig sa mga pag-aaralan po namin ngayong umaga na ito, Father God. Lord, we give you all back the glory, the praises, and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ngayon naman tayo magsama-sama magbigay ng matataas na papuri at pagdakila sa ating Panginoon. Umaga po sa bawat isa sa atin, tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Kaya tama lamang na tayo'y umawit ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord!
mundong ginagalawan, ang buhay mo ngayon may katiyakan. Huwag mag-alinlangan, tumawag sa Kanya, Siya ang kasagutan magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo, O Jesus. Ikaw ang mahalaga sa buhay kong ito, walang pangangamba, ikaw ang pag-asa, sa'yo lang natagpuan tunay na kagalakan, hindi mababayaran ng kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo, O Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo, O Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Purihin ka, Panginoon! Hallelujah, Lord! Purihin ka, Panginoong Jesus. Tunay nga, Lord, sa'yo po namin natagpuan kapahingahan at kagalakan. Lord, patuloy po kami lumalapit sa inyo na may papurit pa salamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus.
bigay mong lahat, mahanap mo lang ako. Kapahingahan na sumpungan at kagalakan, kalakasan ng tagpuan. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Inalay ang buhay, pag-ibig na tunay. Sadyang kay tamis, kagandahan mo'y magpakailanman. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw, Jesus, hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Oh, hallelujah, Lord. Ikaw, Diyos. Nasamba ka namin. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Kapahingahan na sumpungan at kagalakan, kalakasan na tagpuan. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan.
ang kapahingahan ko. Hallelujah. Para sa'yo ang awit ko, para sa'yo ang tinig ko, para sa'yo iniaalay ang buhay ko. Para lang sa'yo, para sa'yo ang awit ko, para sa'yo ang tinig ko, para sa'yo iniaalay ang buhay ko. Para lang sa'yo, para sa'yo ang awit ko, para sa'yo ang tinig ko, para sa'yo iniaalay ang buhay ko. Para lang sa'yo, para lang sa'yo, para lang sa'yo, para lang sa'yo. Diyos ama na nasa langit, tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mga mapurit, pasasalamat at pagsamba. Sa'yo lamang po namin inaangat ang aming mga tinig, ang aming mga awit. Ngayon lamang po ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Tanggapin mo po ito sa pangalan ni Jesus. Lahat ng sabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Salamat, Charles, bagaman nakamute ka kanina at medyo hindi ka namin naririnig, sa mga actions mo ay patuloy naman naming nakita ang kagalakan ng puso mo, sapagkat tayo po ngayon, lalo na ang preaching po na ito ay live, at gaya ng in-instruct ko po sa pamamagitan po ng kalooban ng Diyos sa atin pong multimedia team po, na gawing live, kasi ang atin pong paghinga, ang atin pong tibok ng puso ay live at hindi po inuulit-ulit na pre-recorded po, lalo na sa mga kanta. Kaya po si Charles kanina, salita ng salita po, patunay po na ito po ay live. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa buhay na yan. Nag-message na sa akin, sabi ni Charles po, sorry pastor, nakamute po ako. Okay lang po yon, dahil yun nga po ang mga nangyayari pagka tayo po ay live at nakikita ng Panginoong Diyos. Parang si ano po yan si Abel at Cain, naghain po si Abel ng handog po niya, yung pinaka-the best, live always. Tapos si Cain naman, yung mga tira-tira, kaya ang kinalugdan po na hain ng Panginoon Diyos ay yung live at yung pong buhay, sapagkat yung mga binigay po ni Cain, mga tira-tira po, kaya hindi po siya napagpala. Kaya ganun po ang atin pong isinagawa at dinirect ko po ang multimedia team na gawin po na live ang presentation natin, lalo na ang preaching po. Huwag kayong mag-alala, sa susunod po, pati ang music ministry po ay i-direct ko po at i-instruct ko po na gawin pong live sa kalooban po ng ating Panginoon.
para hindi na po tayo gumagamit ng mga pre-recorded na mga kanta na talaga naman pong, ewan ko po kung nakapagbibigay ng kaluguran po sa Panginoon po yan kasi nais po ng Panginoon na live po ang ating ginagawa na pagsamba. Kaya po it's January 9 mga kapatid at binabati ko po ang misis ko na cancel po ang kanyang flight kahapon at ngayon po ay nasa Sultan Kudarat po siya at live na napapakinggan po tayo ng misis ko. Mami, mahal na mahal kita, miss na po kita dyan sa Sultan Kudarat, palipat-lipat po siya. Minsan nasa Sarangani siya at nung isang araw po ay nasa General Santos siya. Kaya kamusta po lahat kayo na nakatunghay po dyan sa Mindanao, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin sa Estados Unidos, sa Canada po at gayon din naman po sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, dito po sa mga kalakang lugar po ng Marikina at lalo na po sa Marikina City. At bilang patunay ho na ito po ay live, binabati ko po sina Sister Alexa, Lizette, kamusta po kayo dyan? Si Crizel, pagpalain ka ng Lord. Huwag ka mag-alala, Crizel. At muli pong bababa ang alert level natin at ikaw na naman po ay mai-in-charge po doon po sa registration natin. Crizel ha, tiis lang po. Pagpalain po kayo, Sister Irma, sa lahat po ng inyo pong mga blessings din at ang mga awitan na ipinapanalangin po natin. Pagpalain po ang buong Talag family. Brother Glenn po and Sister Aster, pagpalain po kayo. Alam ko po nakakapakinig po kayo ng live. January 9 po ngayon. Diyan po sa Vietnam, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Myla at saka si Ate Sel po sa mga panalangin sa gabi. Namimiss ko na po kayo. See you mamaya po sa panalanginan natin. Si Nanay Soli po, pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Ang buong Bautista family, kasama sa prayer natin po palagi. Si Brother Ricky po at gayon din po si Brother Ronald. Gayon din po si Sister Bioli. Naku, namimiss ko na rin po sa atin pong praise and worship ng face-to-face. Sister Bioli, maghintay lang po tayo. Babalik na po yan. Si Jeje ho, pagpalain po nawa kayo dyan. Pati si Nanay Mercy po, si kapatid na Jimmy po, sila Sister Alice, at saka po ang anak mo, Je, pagpalain kayo lahat dyan. Si kapatid na Andrew, ingatan nawa at sana po mabilis ang paggaling po ng iyong mga anak. At saka po si Teacher Vicky po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Si Mary Jane Santos Modelo, maraming salamat po sa buhay po ninyo, kay Brother Greg, at sa lahat pa po, kay Brother Glizel, Ate Bebs, hindi na natuloy yung pagpunta namin dyan sa Laguna. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. At gayon din po si Sister Emmy, si Ate Ogie po, pagpalain kayo si Charles, Sister Elvira, naku, napakadami po, si Sister Jean, Franklin Cariaga po, at gayon din po ang lahat ng mga kapatid po natin na naririto po. Sumaati nawa ang pag-iingat at ang patnubay po ng ating dakilang Ama. Kaya alam nyo po, napaka-exciting po ng ating tinatahak na landasin po. Basta patuloy lang ho ang pagbabasa natin ng Biblia at pagtitiwala natin kay Yahweh, ay tunay nga hong matutunghayan natin ang magandang mensahe. Isa po sa reason kaya gusto ko pong i-live ang mga gawain po na ito. Unang-una, sabi nga, gaya nga ho ng sinasabi ko, ang pinaka-the best po na hangin at pagtibok po ng puso natin ay live. Hindi po pinipre-recorded ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa po, yung atin pong freshly anointing and revelation po, minsan may binibigay po si Lord na panibago po, may leading po. Kaya pag pre-recorded, hindi na po mababago ni Lord. Ngayon po, pwede niyang baguhin at pwede siyang maglagay ng panibagong insights dahil po tayo ay live. Huwag kayong mag-alala po, pagdating ng panahon, pati ang Bible studies po, ay bubuksan ko po sa question and answer portion na lahat ng mga kapatid po ay pwedeng makapagtanong po, ilalive din namin po kayo para maganda po, makita po, matugunan ang lahat ng inyo pong mga katanungan at masagot po mula sa Biblia ang lahat ng mga mahalagang doktrina. Kaya mahalaga ho, nag-aaral tayo mga kapatid. Kaya sa umagang ito po mga kapatid, ang atin pong tatalakayin ay may kinalaman pa rin po dito po sa atin pong tema. At ito pong tema na ito mga kapatid ay atin pong mababasa sa aklat po ng Bilang dito po sa 6 at 24 po hanggang 26 po ng aklat po ng Bilang. Ang sabi po rito mga kapatid, pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, at kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, at lingapin ka nawa at bigyan ka ng kapayapaan ni Yahweh. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas ng mga Israelita at tiyak nga na pagpapalain ko sila. Purihin po ang Panginoong Diyos sa pagkakabasa po ng kanyang banal na salita.
Kaya po nais ko po na i-share po ang PowerPoint na ito. Ang pamagat po ngayon ng atin pong ipipreach ay walang iba po kung hindi ito pong pagkahabag at pagsusubaybay po ni Yahweh. Hallelujah. Ayan. Pero bago po tayo tumungo sa mga mahalaga po na preaching na ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay dumulog muna sa panalangin, yumuko, at magpasalamat po kay Yahweh na ating dakilang Ama. Panginoong dakilat mapagpala sa lahat, ikaw ang nagbibigay ng karunungan sa amin para maunawaan po ang aming tema at ang nilalaman po na ito, ang pagbalik kay Yahweh 2022. Kumilos ka nawa, Ama, na makita namin po ang lahat po ng inyo pong pagsubaybay at patnubay at sa kabila po ng lahat ng mga bagay na ito, patuloy kaming lumalapit na may pagpapakumbaba. Patawarin niyo nawa po kami at patuloy niyo pong pakalinisin ang aming mga puso na ang lahat ng amin pong gagawin ay para sa lamang po sa inyo pong banal na kaluwalhatian. Ano man po ang mga sama ng loob, mga galit o pagkainis po na taglay ng amin pong mga pag-iisip, hugasan niyo po kami at patawarin niyo po kami. Sa lahat po ng mga masasakit na mga pananalita, mga walang kabuluhan po, kuminsan po yung napag-insulto namin o mga kwentong hindi na dapat namin nasabi, patawarin niyo po ang mga makasalanang dila na ito. Sa mga kahalayan ng pag-iisip namin, ang mga matayog na tinignan pong pagmamalaki ng mga mata namin, ang lahat ng mga maling motibo po at gayon din naman po, Panginoong Diyos, ang mga pagpapanggap na kami po ay banal, ang lahat po ng pananampalataya at pananalig namin sa mga problema, lahat po ng mga agam-agam at mga suliranin. Patawarin niyo po kami, maging sa mga bagay po na mabuti na hindi na isa katuparan sa aming buhay. Bigyan niyo po kami ng ganap na paghuhugas, pati na rin po ang direksyon na maunawaan po namin ang Bible at ang lahat ng mga preaching na ito ngayong umaga po na ito. Kaya Ama, ang mataas na papuri at pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang. Sa banal po na pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Ngayon po ay tumungo po tayo, gaya po ng ating pinag-aralan nung nakaraang linggo po, tinalakay natin ang dalawa po sa mga pagpapala na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. At gaya po ng sinasabi ng Bible po, dito po sa 24 po ng 6 ng bilang, natalakay na ho natin yung pagpapala at pag-iingat ni Yahweh. Ngayon naman po ay pag-aaralan natin ano po yung pagkahabag at pagsubaybay ni Yahweh sa kanyang mga anak. Mga kapatid, ito po ang ating tema at nawa po ang 6 na bagay na ito ay mangyari po sa atin. Huwag tayong matitinag na marami pong mga pagsubok, lalo na po yung pag-angat po at pagdami ng mga COVID infection po, sapagkat sa kabila po ng lahat ng mga pagsubok na ito, mga kapatid, tayo po ay binibiyayaan ni Yahweh na tayo naliligtas po at kung nagkakasakit man ay patuloy ang atin pong kagalingan. Sabi po ng aklat ng bilang 6:24 hanggang 27, pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ka ng kapayapaan ni Yahweh. Hallelujah. Kaya mga kapatid, dito nyo po makikita yung 6 na pagpapala po, lalong-lalo na sa buwan po ng Enero patuloy po for 2022. Ang pagpapala, ang pag-iingat, ang pagkahabag, ang pagsusubaybay, ang paglingap, at ang pagbibigay po ng kapayapaan ni Yahweh. Kaya po sa linggo na ito, sa araw po na ito, ay atin pong pag-aaralan ano ho ba yung kahabagan at gayon din naman po yung pagsubaybay ni Yahweh sa bawat isa. Alam niyo ba yung pagiging born again natin ay dahil po sa awa ng Diyos? Hindi po kasi lahat ng tao po ay nagkakaroon, mga kapatid, ng patuloy po na pagtawag ng Diyos. Yung doktrina po ng election, kapatid, ay doon lamang po sa mga pinili ng Diyos at kanyang kinahabagan. Hindi po lahat ng tao, mga kapatid, ay nakakatanggap po ng ganap na kaunawaan, lalo na po sa pag-aaral niya sa Biblia po. Kaya po ang pagiging born again, it is a personal experience with the Lord Jesus Christ. Ito po ay binibigay po na pagpapala po, lalong-lalo na, mga kapatid, sa mga tao po na tapat sa Kanya. Kaya ano pong sinasabi ng aklat ng unang Pedro? Sabi ng unang Pedro 1:3, mga kapatid, in 1 Peter chapter 1 verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo sa mga patay. We have a Lord Jesus Christ po na muling binuhay sa mga patay. That's why we have to be enthusiastic po. Dapat palaging magalakin ang puso natin. Dapat tayo po ay palaging nananalangin sa Kanya, nagbabasa po ng Kanyang kalooban sa Biblia, at patuloy, mga kapatid, hindi nawawala po ang ating pagdalo sa mga banal na gawain na ito.
Kaya nga, ang sabi po dito ni Pedro ay purihin nawa natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoon Kristo na ayon sa kanyang malaking awa, yung pong malaking awa na yon, yun po yung pagkahabag, yun po yung pagkasubaybay sa atin. Kasi kung hindi ka sinubaybayan ng Diyos, kung hindi ka kinahabagan ng Diyos, maaring sa ngayon po ay hindi ka na born again at hindi ka po naging tagapagmana po ng buhay na walang hanggan. Kaya sadyang napakabuti ng ating Panginoong Diyos eh. Sabi po nung ating pinananalangin kanina, yun po yung ating dinagdag sa atin pong final benediction po, no? Pagpalain ka nawa at patuloy na ingatan ni Yahweh. Kasama po yung atin pong tema ngayon. Nasabi ko nga po ay patuloy po tayo na kahabagan ni Yahweh at subaybayan ni Yahweh. Kaya mga kapatid, yung pong pagkahabag at pagsusubaybay po, paano po nakakamtan ng isang mananampalataya po yan. Yan po ang ating tatalakayin na nais ng Panginoong Diyos po ay magbukas ang ating mga isipan, makita natin ang kahalagahan po kung paano natin makakamtan ang pagkahabag o yung mercy ng Panginoon at ang kanyang pagsubaybay o yung direction or guidance ng ating Panginoong Diyos para patuloy po natin po mahawakan ang kanyang puso, malagyan tayo ng bakod ng pag-iingat at patuloy na mapanatili po ang ating sanctification o yung pagiging banal po. Dapat po ma-obsess tayo mga kapatid doon po sa pagiging banal sapagkat yung pong doktrina po ng election ay naganap na yan mga kapatid eh. Yung doktrina po ng justification sa atin, ang dugo ni Kristo naghugas sa atin po eh. At yung doktrina po ng glorification, sa hinaharap po yan, hindi pa natin nakakamtan. Pagpunta po natin sa body, we will be glorified. Pero sa araw-araw na buhay natin, yung pagiging banal po ay itinuturo sa atin sapagkat sabi rin naman po ng aklat ng unang Pedro, kayo ay maging banal sapagkat ako naman ay banal, ang sabi po ng ating Panginoon. Kaya ito po mga kapatid ay dapat natin pong tignan sa buhay natin. Are we being sanctified day by day mga kapatid? Nagaya ng sinasabi ni Pablo po, kahit na tayo po sa panlabas na anyo'y nanghihina, ngunit sa panloob naman at sa buhay espiritual, palakas tayo ng palakas po araw-araw. Day by day, mga kapatid. Kaya ito po ay mahalaga po na aspeto ng pagsubaybay po sa atin at ng kahabagan po ng Diyos. Muli sa katanungan natin, paano ba, pastor, na tayo po ay kahahabagan at gagabayan po ng ating Panginoong Diyos? Ayan po, exciting na po. No? Kaya mga kapatid, may habag po ang Diyos. Huwag ho nating sasabihin, burahin na ho natin sa ating pag-iisip na kung may awa ang Diyos. Kasi nga gaya ng sinabi ko po, no, wag hong sasama loob nyo kung kayo po ay minsan natatamaan ng mga preachings po na ito, ng mga pananalita po natin. The Lord Jesus Christ deserves the best. Maski sa panalangin ho natin kapatid po, tinawag tayong pastor at tayo ho mga kapatid, i-guide natin ang mga tao, lalo na po sa panalangin. At lalo tigit po ang lahat ng pag-aalay natin, wag po yung mga luma, palaging bago kasi po ang pagbibigay sa atin ng Diyos ng pagtibok ng puso. Ang iyo pong hininga ngayon bago. Pagkahuluma yung hininga mo, carbon dioxide na po ang malalanghap ninyo. Mamamatay ka kapatid. Binigyan ka ba ng luma ng Diyos? O kaya yung pinainit nyo na lang? Pwede ho yun sa mga spaghetti po na pinapainit. Pero sa pagsamba natin, wag ho nating pinapainit, nirerihit, o kaya ho ay nire-upload po. Hindi ho maganda kapatid at hindi po nagbibigay ng ganap na kaluguran po sa ating Ama. Alam nyo po, kung matututunan nyo lamang po at susundin ninyo ang mga sinasabi kong ito, patuloy ang bakod ng pag-iingat po at hindi kayo mapapahamak kapatid. Kasi katulad po ni Abel, ibinigay niya ang pinaka-the best niya. Kaya nga ho nainggit si Cain po at pinapatay niya si Abel eh. Nagtataka si Cain, bakit hindi nagustuhan ng hain niya? Paano ho, ang mga hain niya ho, mga second hand po at mga bagay na pinagtirahan. We have to give God the best offering kasi dahil sa kanyang malaking awa po ay na-born again ka kapatid. Ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa, living hope po sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo. Kaya kung mahal nyo po ang salita ng Diyos, hindi kayo magagalit sa akin. Kung mahal nyo po ang Biblia, patuloy po kayong magpapasailalim at hindi kayo susuko. Maglilingkod pa kayo lalo kahit na ang mga aral na ito ay kung minsan nakahihiwa ng ating mga puso po. Alam niyo mga kapatid, mahal ko po kayo, kaya ko po sinasabi ang mga aral na ito at ito po ay pinaparating ko sa inyo dahil nais po ng Panginoon ang lahat po sa atin ay maligtas at wala ni isa man po na mapahamak.
Kaya I love you po, mahal na mahal ko po kayo, lalong-lalo na sa ating mga kapatid po sa iba't ibang dako po ng mundo na sana po ay pagpalain kayo at pumasa atin po ang kagalakan ng Diyos. Kaya mga kapatid, paano natin makakamtan? Gaya ng sinabi po ng aklat ng bilang, doon po sa 6:24 hanggang 26 po, pagpalain nawa at ingatan ka ni Yahweh. At ano pa yung sabi doon? Kahabagan ka nawa at bigyan ka ng direksyon ni Yahweh. Ano ho? O yung kanyang paggagabay po at yung pagkahabag po niya, paano natin makakamtan po ang mga bagay na yan? Ayan ho, isa-isahin na ho natin ngayon para maunawaan po natin ang magandang mensahe po ng ating Panginoong Diyos. Una po sa lahat, kapatid, alam po ba ninyo, yung mercy po, yung pagkahabag ni Yahweh, ay doon po sa mga kumikilala ng kanyang kasalanan. Hallelujah! Alam niyo kapatid, ano ho? Let us not feel that we are self-righteous. Palagi ko pong sinasama sa aking panalangin yan araw at gabi na wag nating titignan na tayo po'y nakahihigit sa atin pong kapatid. Na tayo po mga kapatid ho ay nakaka-perfect ng attendance sa prayer meeting, na tayo po mga kapatid po ay nakakagawa ng mabuti sapagkat pare-pareho lang ho tayong makasalanan. At kung nakakagawa ka man ng mabuti, sabi nga ng aklat ng Isayas, ito po ay sadyang isang maruming basahan lamang kapatid. No? Kaya patuloy ang atin pong paggagabay po at pag-iingat na pinapakita ng ating Ama po na sa pamamagitan po ng ating pagkilala sa ating nagawang pagkakamali. Ano ho ba ang kasalanan? Sabi ng Bible po, no, ang pagsalangsang sa iyong kautusan ay isang pagkakasala. Sino ba naman hindi nagkakasala po sa atin? Pero dapat ho, bilang isa pong nakakilala kay Kristo, we have to develop a broken, contrite, and humble heart. Tignan niyo po ang babasahin ko sa aklat po ng Mateo, dito po sa 9:13 po. In the book of Matthew, chapter 9, verse 13. Ang sabi po rito, datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. I desire mercy rather than sacrifice. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kung hindi ng mga makasalanan. Gaya po ng Bible studies natin noong nakaraang Wednesday, kapatid, pagka ho ang ating pakiramdam po ay tayo'y mabuti at nakaaangat sa iba, matakot na po kayo kapatid sapagkat hindi pa dumarating ang kaligtasan sa inyo. Alam nyo, pag nakilala nyo po si Jesus, ang isa pong gagawin niya, babasagin niya ang inyong puso. Wawasakin niya po ang inyong pag-iisip na kayo po ay banal. At walang magiging higit po sa buhay ninyo kung hindi ang sakripisyong ginawa ni Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Other than the Lord's death in the cross of Calvary, wala kang kaligtasan kapatid dahil yun lamang po ang nagbigay sa atin ng karapatan. Sa pag-aaral po ng doktrina ng propitiation po kapatid, pinalitan po ni Jesus ang ating lahat ng mga kasalanan. Siya po ang naging alay na pagkakasala para tanggapin niya ang matinding galit po, ang makabanal na galit ng Diyos at ang parusa po ay maialis sa atin. Ang tawag po diyan ay propitiation po. Nagpalit po tayo ng kalagayan. Si Jesus ang hinaing kasalanan at tayo po, mga kapatid, ay ginawang banal po sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang buhay. Kaya dapat ang atin pong pangunawa sa ating sarili, tayo lamang po ay isang maruming basahan. Tayo po ay araw-araw nagkakamali. Tayo po ay katulad po ng mga magnanakaw. Wag po, kaya nga sabi ko, wag tayong self-righteous po na bakit si Jesus sumasama po sa mga magnanakaw? Bakit si Jesus nakikisalamuha po sa lahat po ng mga babaeng bayaran po o mababa ang lipad? Dito po sa konteksto ng Mateo 9:13 po, makikita natin po mga kababayan, mga mahal sa buhay, mga kapatid po, na si Jesus po ay tinanong ng mga Pariseyo po dahil nakikisalamuha po siya sa mga maniningil ng buwis na alam naman po natin ay mga magnanakaw. At siya po ay nakikisalamuha rin po sa mga babae pong bayaran. Ito po ay pinuna nila. Pero babasahin ko po sa inyo ang sinasabi po kapatid ng aklat po ng Mateo sa 9:9 para maunawaan po natin ang konteksto at bakit kinahabagan ng Diyos ito pong mga tao na ito na lumalapit po sa Kanya. Basahin ko po sa inyo ang sabi po ng aklat ng Mateo dito po sa 9:9. Bilang konteksto po nitong Mateo 9:13. Sabi po ng Matthew chapter 9 verse 9, pag alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis at sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka at maglingkod sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Sino po si Mateo? Maniningil ng buwis po na naging disipulo niya.
Ubod po ng magnanakaw ang taong ito. Pero ano po ang nangyari sa verse 10? Sabi po ng Matthew chapter 9 verse 10, nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Sila'y magkakasamang kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanilang mga alagad o ang kanyang alagad, bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Narinig nila si Jesus at siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kung hindi ang may sakit. Kaya nabuo po itong verse na ito. Hindi po kinakailangan po ng isang magaling ang manggagamot kung hindi ang doktor po ay kinakailangan ng isang taong may sakit. Si Jesus po ang doktor ng ating kaluluwa at maliban lamang po na umamin tayo na tayo po ay may matinding sakit. Alam nyo kapatid, mas matindi pa po ang pandemya po ng kasalanan kaysa po sa pandemya po ng COVID-19. Kasi ang tangi hong lunas po sa booster shot natin po para po sa pandemya ng kasalanan po ay yung dugo ni Kristo. Ang tanong ko, nakapag-booster shot na po ba kayo ng dugo ni Kristo o hindi? Kung hindi, mapapahamak ka kapatid. Kaya kailangan natin na tayo po ay mapatawad ng dugo ni Kristo. Paano po yon? Dapat po umaamin tayo at kumikilala gaya ni Mateo, gaya ng mga maniningil ng buwis, gaya ng mga babaeng mababa po ang lipad na sila po ay tumalikod sa kanilang kasalanan, kumilala na sila po ay masama, kaya po sila ay kinahabagan. Sabi po dito sa naka-highlight po ng pula, habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid kung hindi ng mga makasalanan. Pag ang inyo pong tingin sa sarili ninyo, kayo po ay matuwid, kayo po ay walang pagkakasala, ay sinasabi ko po kapatid, hindi para sa inyo si Jesus. At kung hindi po kayo lalapitan ni Jesus, wala po kayong kaligtasan. Sapagkat ang pagkahabag ni Yahweh ay doon lamang po sa kumikilala ng kanyang kasalanan. Kaya tanggapin na po natin na tayo po ay mamamatay tao. Tanggapin na po natin na tayo po lahat ay magnanakaw. Huwag tayo mag-akusa na ay magnanakaw siya. Tayo rin ho, naging magnanakaw tayo. Marami pong ninakaw natin sa ating Panginoong Diyos, ang oras, ang lahat po ng ating talento na hindi natin pinahiram, ang ating kayamanan na pinagdadamot natin kung minsan sa mga gawain ng Diyos. Ang mga bagay po na ito ay nagdulot sa atin po ng pagnanakaw at ng maraming kasalanan. Kaya kapatid, kung gusto niyo pong matamo, yung pong sinasabi po ng aklat ng bilang sa 6:24 hanggang 26 po, pagpalain ka nawa at patuloy na gabayan ni Yahweh. Ang sabi po doon, at patuloy rin po tayong bigyan ng direksyon po sa buhay natin. Kinakailangan po mga kapatid na kilalanin natin po na tayo ay makasalanan. Ayan po meron pong magandang binibigay po, nakaunawaan po, wag pong self-righteous kapatid. Wag pong titignan natin, ang kapitbahay ko mangangalo niya ay ang amin pong mga nakikita po sa paligid namin ay puro marumi. Kapatid, gaya ng ating kalagayan po, kamuhian natin ang lahat ng kasalanan, pero kahabagan natin ang mga nagkakamali po sapagkat may pag-asa sila at sa pangako ng Diyos na ang nais niya ang lahat ng tao ay maligtas at wala ni isa man po ang mapahamak. Kaya ikalawa po mga kapatid, mahalaga po na makita po natin ang pagkahabag ni Yahweh ay doon lamang po sa tumatalikod sa kanyang kasalanan. Kasi umaamin ka man sa kasalanan mo, pero hindi mo po tinatalikuran, hindi po magaganap sa atin ang paanyaya po ng aklat ng bilang sa 6:26 po, na tayo po ay kahabagan at bigyan po ng direksyon po ng ating Panginoon, na tayo po ay gabayan. Alam niyo mga kapatid, pansinin niyo po ang sabi ng Bible, dito po sa unang Juan 3:6 hanggang 8. Ito po yung assignment ninyo. Napakaganda ho mga kapatid, na binuklat natin, pinag-aralan po natin, at nahimay-himay po natin ang mga salita ng Diyos na ito, sapagkat ang sabi po ng unang Juan 3:6 hanggang 8 ay ganito po. Ang sino man na nananahan sa Kanya ay hindi nakakasala. Sino mang nakakasala ay hindi nakakita sa Kanya, ni hindi man lamang nakakakilala sa Kanya. Mumuntikong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng simula ay nakakasala na ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang gawa ng dyablo. Amen. Napakaliwanag po kapatid. Tignan natin sa proper context. Ito pong nakapula, Sabi po, ang sino man na nananahan sa Kanya ay hindi nakakasala. Ibig sabihin po rito mga kapatid, hindi nagpapatuloy,
hindi nangangahulugan na hindi na kayo magkakasala. Ito po ang sabi po, hindi na nagpapatuloy. Kung dati po ay nangangalo niya tayo, nung nakilala natin si Jesus, ang mga bagay na ito'y ipinagkaloob na natin sa Kanya. Opo, kung minsan hindi mapipigilan, ang mata natin po'y nagiging mahalay. At sa aspeto po na yon, sabi ng Bible, sino man ang tumingin po ng may kahalayan po sa isang babae, ay nangalo niya na sa kanyang puso. Yun po ay pagpapakita na tayo po'y dapat umamin, na lahat tayo po ay mangangalo niya. At wala pong sino man ang pwedeng magsabi na ang mata ko ay banal, ang puso ko ay banal at hindi kailan pa man nakagawa ng pagkakasala. Ang sinasabi ng Diyos dito, hindi na ho tayo magpapatuloy. Bakit ho? Tignan niyo po sa verse 8. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. From the very beginning po hanggang sa ngayon at sa hinaharap, hindi na ho magsisisi ang dyablo. Patuloy na gagawa po ng lahat ng ayaw ng Diyos at ng lahat po ng uri ng mga maruruming pagkakasala. Pero tayo ho, alimbawa ho, bigla po tayong nagalit. Opo, kasalanan po yun, but we can ask for an immediate forgiveness po. O kaya tayo ho, hindi natin napigilan, may nasabi tayong kwento na hindi dapat, or in short po, nakapag-chismis po tayo, no ho? Minsan, di ba ho, yung salitang marites, o mare, ano ang latest? Hindi natin napigilan, hindi naman sapat po yun para tayo po'y maimpyerno kung naihingi po natin kagad ng kapatawaran. Pero ang sinasabi po rito na ang sino mang nananahan sa Kanya ay hindi na nagkakasala. Ito po yung mga mabibigat po na kung may maling relasyon ka, pakawalan mo na para kay Kristo. Huwag niyo na pong babalikan po yung mga hindi tamang relasyon. Katulad ng mga kabit. Yan po, mga kapatid, ibigay niyo na sa ating Panginoon Jesucristo yan at manumbalik na po tayo at ibigin natin yung tunay nating mga misis. Kung dati ho magnanakaw tayo, katulad po ni Sakeo, talikuran na po natin at ibalik na po natin kung sino man po ang mga taong naperwisyo natin o mga tao po na nanakawan natin. Yun po sinasabi, yung mga mabibigat po, hindi na humananahan dyan sa mga pagkakasala na yan. Sapagkat sino mang nagkakasala ay hindi nakikakita sa Kanya, ni hindi man lang po nakakakilala sa Kanya. So, natutunan nyo po na ang habag po ni Yahweh ay binagkakaloob niya doon po sa mga tumatalikod sa Kanyang kasalanan. So, hindi nyo lang ho kikilalanin. Talagang tatalikuran nyo na ho. It is an act and a decision. Sabi ko nga po, yung doktrina ng sanctification o yung aral po sa pagiging banal ay magaganap sa buhay mo kasi magiging kamuhi-muhi po yung pangangalo niya, magiging kamuhi-muhi po yung pagnanakaw, magiging kamuhi-muhi po na magalit ka sa kapwa mo. Bagkus kung hindi mo nga po makatanggap yung kapwa mo, magdi-develop ang Lord ng isang puso kung paano nyo po siya mamahalin, kung paano nyo po siya iibigin, at kung paano nyo siya mapapatawad. Yun po yung sanctificating or sanctification power po ng banal na espiritu na kanya pong ipagkakaloob, lalong-lalo na sa kanyang mga pinili po. Kaya patuloy ho yan, na-elect tayo, mayroong doktrina ng election, nagkaroon tayo ng aral sa sanctification, nagkaroon po tayo ng aral sa justification, at sa pagdating ng panahon na sa langit na tayo, yung aral po ng glorification that we will have a glorified body, hindi ka na magkakasala, anumang sakit na taglay mo ay mawawala na. Kaya para ma-develop po yung kahabagan ng Panginoon, inuulit ko po, talikuran na ho natin yan. Hindi po maganda kapatid na nananatili tayo sa puot, sa galit, sa pagnanakaw, sa pangangalo niya, sa pakikiapid, sa lahat po ng mga nakatagong kasalanan na sabi nga ho natin, in the innermost part of our heart, nahihiya ka na i-expose sa liwanag dahil alam mo po na ang ginagawa mo ay nakakasakit sa puso ni Jesus. Mga kapatid, paano pa po natin makakamtan po yung pong pagtalikod po na ito o yung mga tinatawag nating kahabagan po ng Diyos? Ikatlo po, ang pagkahabag po ni Yahweh ay para sa lumalakad sang-ayon sa katwiran ng Diyos. Mga kapatid, marami pong landas na lalakaran tayo. Meron pong kaliwa, meron pong kanan. Pero ang sabi ng Panginoon, we have to fix our eyes unto Jesus alone. Kay Kristo lamang po natin itutuon ang ating mga mata. Kaya po pagka iniinganyo kayo ng dyablo, dito ka sa kaliwa, mangaliwa ka. O iniinganyo po kayo, halimbawa po ni Satanas, na dito ka sa kanan, huwag kang tumingin kay Jesus. Pakakatandaan nyo po ang Bible verse na ito sa Kawikaan 4:27. Sabi po ng Proverbs chapter 4 verse 27, huwag kang liliko sa kanan o huwag kang liliko sa kaliwaman. Ihawalay mo ang iyong puso o ang iyong paa sa kasamaan. Hallelujah. Kaya
Ang mga paaho nating lalaki kung minsan no, napakahilig po nating kumaliwa eh. Pero yung mga kaliwa ho na yan, ayaw ng Lord yan. Lakad lang tayo diretso po sa kanyang salita. Kaya minsan no, gusto po tayong palakarin ng diablo. Huwag ka nang lumakad kay Jesus. Doon ka pumunta sa kanan. Kaya po tayo ay dapat manindigan. Paano po tayo hihiwalay po sa lahat ng uri ng kasamaan? Kailangan may liwanag po. Kailangan may lampara ho. Kailangan meron pong mag-iilaw sa atin. Kaya nga niyayakag ko kayo palagi po na babasahin natin ang Bible, kapatid. I would urge you, mga kapatid, na patuloy tayong bumalik sa pagbabasa po ng aklat, wag po sa mga digital. Sige po, sa pangkasalukuyan po na wala, pwede po. Kasi ang digital po, hindi nyo na memorize kung saan po nakalagay ang Bible verse, kung saan po nakalagay ang aklat. Pero kung muli ho natin bubuklatin ang Biblia, gagamit po tayo ng mga markers, mga kapatid, maaalala nyo, makakabisado nyo po ulit ang mga salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, paano natin malalakaran po ang tuwid na daan, ang diretsyo po na daanan po, na hindi tayo liliko sa kaliwa o kanan. Sabi po ng aklat ng awit dito po sa 119 po, Book of Psalms chapter 119, verse 105. Kasi pag wala kang liwanag, kapatid, kung wala kang ilaw, talagang mayayakag ka pumunta sa kaliwa at kanan. At gaya po ng 5 birhen po, dun sa parable of the 10 virgins po, ang 5 po ay nagsindi po ng kanilang lampara. Tingnan niyo po ang sinasaad po ng aklat po ng awit dito po sa 119, 105 po. Psalms 119 verse 105. Ang salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Hallelujah. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang sabi po ng Psalms 119 verse 105. Kaya pagka ho tayo nakabase sa Bible, kapatid, at sa karunungang binibigay sa atin ng banal na Espiritu po, sinasabi ko po sa inyo, wala na pong liliko po ng kaliwa, wala pong liliko ng kanan, sapagkat ang sabi po ng salita ng Diyos in Psalms 119, 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Makikita nating maliwanag na maliwanag kung saan po ang diretsyong daan, kung saan po ang matuwid na daanan, kung saan po tayo pupunta, kung nasa saan po ang katwiran at ang kabanalan po ni Jesus. At pag ito po'y nangyari, mga kapatid, yung habag po ni Yahweh ay bubuhos sa atin, dun lalo na po sa mga tao na lumalakad sa sang-ayon po sa katwiran ng Diyos. Pero kapatid, ang sabi po ng blessing kanina, kahabagan ka nawa at bigyan ng gabay ni Yahweh. Paano naman po tayo gagabayan? Yun po yung ating panghuli rito at nire-recap lamang po natin, mga kapatid, na ang ating pinag-aaralan at ang pinipreach natin ay kinuha po natin sa aklat po ng Bilang sa doon po sa 24 hanggang 26. Ano po yung pagkahabag at pagsusubaybay ni Yahweh? Sabi po kasi dito, kahabagan kanawa at subaybayan ni Yahweh, ito po yung dalawa po sa mahalaga na mga blessings po, at nagaganap po ito, unang-una, ang pagkahabag ni Yahweh po ay sa mga tao na kumikilala ng kanyang kasalanan. Ikalawa po, mga kapatid, ang pagkahabag po ni Yahweh ay sa mga tumatalikod sa kanyang mga kasalanan. Ikatlo ho, ang kahabagan po ni Yahweh ay sa mga lumalakad sang-ayon sa kanyang katwiran. Hindi lang po yun ang nakalagay, pati po yung paggabay. This time, ang pagsubaybay ni Yahweh ay sa mga tumanggap at nanampalataya kay Kristo. Sabi po ng Bible dito po sa aklat ng 1. Ayan po, natapos lang natin recently po ang pagbabasa po sa aklat ng 1. At ang sabi po ng John chapter 1 verse 12 to 13 po, ang aklat ng 1, 12 hanggang 13, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap. Look at that word po, nagsitanggap. Ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa mga tuwid bagay ang mga nagsisampalataya. Pansinin niyo nagsitanggap, nagsisampalataya. Ang sabi sa English po, for those who receive Him, for those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Children born not of natural descent, of human's decision, or of husband's will, but born of God. Yan po ang sinasabi ng aklat ng unang 1, doon po sa 1:1, doon po sa 12 hanggang 13. Sa Tagalog po, na ang mga ipinanganak hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao,
kung hindi sa kalooban po ng Diyos. Kaya po, praise the Lord. Kaya sa lahat po, sabi po, for those who receive Him, sa lahat po ng nagsitanggap sa Kanya, for those who believe in His name, sa lahat po sa makatuwid na mga nagsasampalataya sa Kanyang pangalan, He gave them the right to become children of God. Children born not of human's will or of husband's descent, ano ang sabi po doon, or of human's decision, but born of the Lord Jesus Christ. Na tayo po ipinanganak sa pamamagitan po ng kalooban po ng Diyos. Kaya yung tatlong bagay ho na yan, ano ho, yung mga pagpapala po natin na tayo po kakahabagan, mga kapatid, makakamtan po natin yan kung sinusunod po natin ang mga aral po na ito. Lalo na po ang guidance, direction, pagsusubaybay po ni Yahweh, ay lalong-lalo na sa mga tumanggap at nanampalataya sa Kanya. Alam niyo po, ang discerning spirit, binibigay po yan doon po, mga kapatid, sa mga tao po na tumanggap na kay Jesus. Minsan ho, katulad kahapon ho, nung kami po ay nag-uusap ng misis ko, dapat po paluwas na po siya papunta po ng Maynila, bigla pong kinancel ang flight nila. Alam niyo po, mantakin niyo mga kapatid po, ang mga kasamahan niya pong abogado ay nagkaroon po ng COVID-19 din. At hindi lamang po yun mga kapatid, pati po yung mga ibang crew po ng Cebu Pacific ay meron pong COVID. Siguro ho kung tinuloy po na nakasakay siya, baka po nahawa po siya. Kaya lahat ng bagay po, huwag kayong maiinis, huwag kayong magagalit kung may mga delay po. Kasi subaybay po ni Yahweh ho yan. Discerning spirit po yan. Pag hindi po natin nakuha yung ating mga plano, huwag kayong magdadamdam. Ang lahat ng bagay po ay pinangyayari ng maayon ni Yahweh, lalong-lalo na sa mga umiibig sa Kanya, sa mga taong tinawag po ayon po sa Kanyang banal na kalooban. Kaya mga kapatid, wag ho tayong magdaramdam na hindi natin natatanggap po ang Kanyang habag. Everyday po, tayo po ay kinahahabagan ng Diyos na hindi natin natatanggap ang Kanyang pagsusubaybay. May guidance ka, may direction ka, may discerning spirit po na binibigay dahil ikaw po ay anak ng Diyos. Bilang pangwakas po mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, dito po sa Panaghoy 3:22 hanggang 23 po. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang Kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Great is thy faithfulness, O God. There are new every morning, sabi ng Bible. Great is thy faithfulness po. Kaya ang kaawaan po ng Panginoon, uulitin ko po, hindi po nawawala sapagkat hindi tayo nalilipol at ang Kanyang habag ay hindi nauubos. Nawa po ay patuloy tayong pinagpala sa lahat po ng mga aral po na ito. Patuloy ko pong niyayakag na ang bawat isa pong nakinig na mga mahalagang aral po na ito ay patuloy na dumulog sa Diyos, manalangin po at lumapit para sa Kanyang banal na kaluwalhatian. Mga kapatid, tayo po muli ay magsama-sama sa pangwakas po na panalangin na ito at patuloy po na tayo'y gabayan nawa po at ingatan, pagpalain po ni Yahweh. Purihin po ang ating dakila at mapagpalang Diyos. Tayo po lahat ay dumulog po sa panalangin. Dakila at mapagpalang Ama, muli po kami nagpapasalamat sapagkat ikaw po ay sadyang naging mahabagin. Hindi niyo po kami pinabayaan sa lahat ng amin pong tinatangkilik na mga gawain po, karunungan at pagpapatawad ang palagi po naming nakakamtan. Panginoon Diyos, panalangin ko rin po ng lahat ng mga kapatid namin po na nagkaroon po ng sakit ng COVID-19. Hindi ko man po mabanggit sapagkat napakadami rin po ng pangalan po, Lord, ay patuloy niyo pong pagalingin po in the most precious and holy name of the Lord Jesus Christ. Ikaw ang gumawa po ng paraan, Ama, na patuloy po mapangyari ang lahat ng mga biyaya niyo po sang-ayon po sa inyong kalooban, na lalo kaming lumalim po sa pagbabasa namin ng Bible, sa pakikinig po ng mga preachings na ito. At ang tema po namin, Pagbalik kay Yahweh 2022, ay patuloy nga pong maganap sa buhay po ng bawat isa. Ikaw ang kumilos, Ama, na malagyan po kami ng bakod ng pag-iingat at huwag niyo po kaming pababayaan, Ama, na kami po ay mawala po sa tamang landasin po. Huwag nawa po kaming lumiko sa kaliwa o kanan at patuloy pong tumingin kami looking unto Jesus alone, the author and the finisher of our faith po, Panginoong Ama. Patuloy po na pagpalain niyo po at malinis ang aming kalooban po para ang mga kahabagan po nito at pagsubaybay po ay amin pong makamtan. Panginoon, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal ng Espiritu, binabasbasan ko po, Panginoong Ama, ang lahat ng iyong mga hinirang po, Panginoong Diyos. Na sa umagang ito, Panginoong Ama, gaya po ng sinasabi ng aklat ng bilang, doon po sa 6:23 hanggang 24 po hanggang 26, Panginoong Ama, pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh,
kabaganawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan pa man. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ikaw nawa pong naluwalhati. Ang mataas na papuri at pagpapasalamat po ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray po. Amen and amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa bawat isa. Amen. At ngayon naman po, dadako na tayo sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. At ihanda po natin ang ating mga GCash account. At before po tayo magbigay sa ating Panginoon, nais ko lamang po i-share sa inyo ang sabi sa Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Ayan. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you, Father God, for everything that you have done to us, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at pagpapala na patuloy mong binubuhos, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Lord, maraming salamat po sa trabaho na ibinigay niyo po sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Continue to bless the works of our hands, Father God, na maging productive, Father God, at bigyan niyo po kami ng katalinuhan, kalakasan, Panginoon, sa araw-araw naming pagtatrabaho, Panginoon. Lord, sa mga kapatiran po naming naghahanap pa po ng trabaho, Panginoon, continue to protect them and guide them, Father God. Give them, Panginoon, the desires of their heart, Panginoon, sa company na gusto po nilang pasukan, Father God. Lord, we thank you, Father God. Give us, Panginoon, a heart that is a cheerful one, Father God, na mapagbigay sa aming kapwa, Panginoon, katulad nga, Lord God, na sinabi mo, Panginoon, sa Malakay 3:10, Father God, na subukin namin ikaw, Panginoon, kung hindi mo buksan ang bintana ng langit at ibuhos ang iyong masaganang pagpapala sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, we thank you, Father God, for you have been so good to each and every one of us, Panginoon. We have been so blessed, Father God, at ibabalik namin ito sa inyo, Panginoon, sa aming mga pag-aalay na ito, Father God. We give you back all the glory, the praises, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa Kanya. At higit pa ang biyaya mo sa Kanya. Sa Kanya. At higit pa sa Kanya, sa lahat ng pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahirap pa pagkat ika'y sa Kanya. Ika'y sapat na. Amen. Sagana at umaapaw ang pagpapala na natatanggap ng kapatiran ng Feast of Harvest. At ngayon naman, para sa ating mga pagbati sa may kaarawan at mga wedding anniversaries, binabati po namin si ng January 10 ng birthdays. Happy birthday kay Mishka Kabakang. For January 12 naman po kay Brother RJ Bautista and Sister Corazon Magno. For January 12 naman po. Happy birthday po sa inyo, and also happy wedding anniversary sa ating kapatid si Tito Rufo at kay Sister Eleanor Bacani. Happy wedding anniversary po sa inyo, at ito po para po sa inyo po ito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Amen. God's abundant blessing be upon you all sa mga nagdidiwang ng kanilang birthday at wedding anniversary. At ngayon naman po, para sa ating mga announcements, muli meron tayong ginaganap na Bible study every Wednesday 7 p.m. sa ating Facebook page. Mag-antabay lamang po sa ating mga live broadcast sa ating Facebook page. Also, we have our prayer meeting ng every Friday 8 p.m. sa ating Facebook chat room. Ngayon, kung gusto pong sumali sa ating Facebook chat room, maaari lamang po mag-message sa ating Facebook page.
Also, meron tayong ginaganap na dawn watch prayer meeting and evening prayer meeting na ginaganap ng 5 a.m. naman ng umaga at also 8 p.m. ng gabi. Parehas po ng ating setup sa ating every Friday na prayer meeting. Also, sa ating mga love offering na inyong ibibigay sa ating Panginoon, naway isend nyo po ito sa ating Treasurer's GCash account. Ang ating GCash account po ay 0916-680-0465. Excuse me. At also, meron din po tayong ginaganap na every Sunday na worship service. Ito pong ating live Sunday worship service. Umantabay lang po sa ating mga broadcast at sama-sama po tayong magbigay ng matataas na papuri at pagdakila sa ating Panginoon. At huli sa lahat, tayo po ay mag-close na ng ating Sunday worship service na ito at tinatawagan ko na po si Pastor Archie for our closing prayer and benediction. Purihin po ang ating dakilang Ama. Gaya po ni Charles, naubo po kasi live na live. Nauubo rin po ako. Kaya tayo po ngayon ay dumako po sa ating pong pangwakas na panalangin. Hallelujah. Sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, sa pag-ibig ni Kristo Jesus at sa pakikipisan po ng Santo at Banal na Espiritu, muli ko pong binabasbasan, Ama, ang lahat ng mga hinirang mo na iyong mga anak, ang lahat ng mga ministry heads, ang mga elders, ang lahat po ng kapasturan. Kasama na rin po, Panginoong Diyos, ang amin pong mga taga-subaybay at mga kabataan po, Panginoong Ama. Lahat po kami, Panginoong Diyos, ay bigyan niyo po ng mahabang buhay po, maayos po na pangangatawan, kalayuan po sa COVID-19 infection at kagalingan po sa lahat po ng uri ng karamdaman. Nagaya po ng tema ngayong taon na ito, Panginoong Diyos, pagbalik kay Yahweh 2022 po. Lord, patuloy ko pong idinadalangin, Panginoong Ama, ang iniuutos niyo po sa amin. Pagpalainawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabaganawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapinawa at bigyan kami ng kapayapaan po ni Yahweh ngayon at magpakilan pa man. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray po. Amen and amen. Hallelujah.